Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang pahayag ni Tapales, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So ayon nga po sa ating pambato na si current unified IBF and WBA Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales, ay gagawin niya daw talaga ang lahat ng makakaya niya upang matalo ang undefeated 4-division world champion Japanese monster na Oya Inoue sa gabi ng kanilang bigating undisputed title fight na gaganapin sa December 26. Giit ni Tapales na alam niya naman daw na hindi basta-bastang boksingero ang binansagang halimaw ng Japan, pero ipapakita niya daw talaga dito na lalaban siya. Sobrang kalmado po talaga ang ating pambato sa kabila ng napakalakas ng kanyang makakatapat sa araw ng Martes. Sa katunayan nga ay nagawa pang magbiro ni Tapales sa interview nito at sinabing ang tanging lamang lang naman daw ni Inoue sa kanya ay ang kagwapuhan. Paliwanag po kasi ni Tapales na mas gwapo lang daw talaga sa kanya si Inoue ng bahagya. Habang ang isa pa nating pambato na si Filipino boxing legend, former 4-division world champion Nonito Donaire Jr. na siyang tinalo ng 2 beses ni Inoue sa nakaraan ay nagbigay naman ng payo kay Tapales. Sa isang interview ay ibinunyag ni Tapales na nakausap niya umano si Donaire matapos niyang talunin ang former unified world champion Muradjon Akhmadaliev nitong buwan ng Abril lamang. Ayon kay Tapales ay nagkita daw kasi sila sa Top Rank Boxing Gym. At dito umano ay sinabihan siya ni Donaire na wag daw siyang masyadong magkukumpiyansa kay Inoue. Basta daw ay mag-train hard lang dapat. Bukod dyan ay nagpaalala din si Nonito kay Tapales na wag daw ibababa ang mga kamao nito. Dapat daw ay lagi lang nakataas ang kamay, nang sa ganun ay hindi siya mahuli ng mga suntok na ibabato ng binansagang halimaw ng Japan. Sa kabilang banda naman mga idol ay sinabi naman nga po ng current undefeated WBC Junior Welterweight World Champion Devin Haney na gustuhin man daw ng mga tao o hindi, ay para sa kanya umano ay pakiramdam niya ay kasama na daw dapat siya sa top 3 best pound for pound fighter sa buong mundo ngayon. Ang gusto pong palabasin ni Haney ay mas magaling na siya kay undisputed super middleweight world champion Canelo Alvarez at sa current unified heavyweight world champion Alexander Usyk. Ganyan na po kataas ngayon ang tiwala at kumpiyansa ni Haney matapos niyang talunin ang mga former world champions na sila Yuriorkis Gamboa, Jorge Linares, Jojo Diaz Jr., George Kambosos Jr., Vasily Lomachenko at Regis Prograis. Subalit sa kasamaang palad nga po para kay Haney ay hindi po sumang-ayon sa kanya ang karamihan ng boxing fans. Giit po kasi ng mga fans na hindi pa daw sapat ang napapatunayan ni Haney para mailagay siya sa top 3 best pound for pound fighters. Lalo pat kumbinsido ang karamihan na talo talaga dapat siya kay Lomachenko. Pero ganun pa man nga po ay malakas ang kaso ni Haney na manalo bilang 2023 Fighter of the Year. Pero kapag nagtagumpay si Inoue kay Tapales sa Martes, ay tiyak na si Inoue ang makakasungkit ng nasabing award dahil nagawa niyang kolektahin ang 4 na major world title belts ng Super Bantamweight Division sa loob lamang ng taon na ito. Bukod dyan ay magiging isang 2-division undisputed world champion na din siya. Bagay na lamang kumpara sa nagawa ni Haney sa boxing ngayong taon. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy.